liwanagan para sa mga nabibili nating mga solar lights at saka solar panel online. Marami pa tayong video na may share dito sa mga susunod na mga vlog. So ito muna ang i-review natin. Actually, na-review ko na, nakita ko na rin. So let me share na lang sa inyo itong brand na to ng solar panel, solar light na to. So nakalagay dito sa specification niya is charging time 8 hours, battery lithium ion, no electric cables, 2-year warranty, 30 hours lifetime, at saka time setting. So masasabi ko dito sa mga sa mga specification niya, kung paniniwalaan natin, maganda. So ang kaso, ang nangyayari dito sa solar light na to, dahil nakapagkabit na po ako ng ng tatlo nito. Yan, no, makikita nyo sa picture, yan sila, tatlong solar light na po ang nakabit ko dito. So itong pang-apat na to, hindi ko pa ito nakakabit. Nabili ko ito nga pala ng buy one pick one at 1,299. So 700 almost 700 ang isa. Ngayon, worth it ba itong solar light na ito na nabili natin? Para sa akin, kayo na lang ang magsabi. Kasi para sa akin, I'm not sure. So, buksan natin kung ano ang laman ng solar light na ito. So, let me show you. Mayroon siyang kasama accessories, dalawang batteries, screw para sa solar light. Mayroon siyang kasamang remote control, mayroon on and off, yung para sa full light, yung parang pahinaan yung light manually kung gusto nyo, plus, minus, at saka mayroon ding isahan lang, doon ka lang pipindot. So magdidim siya, magpo-full light, dim light. Mayroon siyang auto, mayroon siyang time setting na sinasabi, 3, 5, 8 hours. So basically, same lang ito sa mga nabibili natin mga solar light na may mga ganito ring buttons sa mga solar remote control. So, buksan naman natin. Ano ang laman nito? So, ang laman nito ay mayroon siyang solar panel. Dito yung solar panel niya. So, actually maliit. Hindi ko alam kung ilan ang nito. Sa likod wala siyang nakalagay kung ilan ang walang specification. Mayroon siyang holder. Nakabit dito. So, hindi maganda ang quality. Malipis. Pag kinabit mo to at humangin, talagang gagalaw-galaw ito. Kasi manipis siya, oh. Kita nyo, nagbe-bend siya, eh. Hindi siya yung good quality ng holder. So anyway, proceed tayo sa mga susunod. Yun lang muna natin. So may kasama siyang manual. Ang manual niya is for remote control. As you see, kung makikita nyo yung manual niya, guys, yung yung solar light niya sa actual niya is hindi tugma. So ito yung sa manual, ito yung sa actual. Yung remote niya, ito yung sa manual, ito rin yung sa actual. So yung installation, may sim lang naman, madali lang. So sa mga manual specification, so wala siyang nakalagay din. Babasahin mo. So parang walang kwenta masahin. Parang normal. Ito guys, actually nabuksan ko na to dahil nang binuksan ko to, matagal. Wala kasi ako nakikita nag-vlog. Wala kasi ako nakikita na nag-vlog na paano buksan ito. So ang ginawa ko, hiniting ko to.
So hindi siya gumana. Mano pa rin, matigas pa rin siyang tanggalin. So ang ginawa ko, dinandahan ko to tanggalin dito sa gilid. Kaya yun, natanggal ko. So ang gagawin muna natin, ititest muna natin kung gumagana itong solar light na to. Tingnan natin. On. So ayan, ganoon siya kaliwanag. So i-dim natin. So yun ang hina niya. So yung full light niya, yan. Yung mahina niya, yan. So ganoon siya. So ibig sabihin gumagana siya. I-off natin. Subukan natin sa solar panel bago natin buksan. So subukan natin sa solar panel kung nag-charge siya. Ihanap natin. Wala. So, kung sira wala. Ayun. Nakita nyo guys, umiilaw siya. So, ibig sabihin, nag-charging siya, gumagana siya. So, gumagana naman siya, wala tayong issue dun. Ayun, i-ano ko muna, tatanggalin ko yung yung sa solar niya. Yun. Tanggal na. So, naka-off to siya dahil in-off ko sa remote. Ngayon naman, ang gagawin natin dito guys, titingnan natin yung loob. Ng solar na to. So, kagaya ng sinabi ko, nabuksan ko na kasi to dahil matagal yung buksan ito. Hindi to basta-basta na nabubuksan. Dito kagaya ng iba na hinupin mo lang sa gilid, mabubuksan na siya. So, nung ginawa ko to, nung binuksan ko to, sobrang ingat ko dahil mid-up glass to oh. Bubog siya. So, natakot din ako baka mabasag yung glass. Sayang naman. So, titingnan natin sa loob kung ano ang loob nito. So, kung makikita nyo, mid-up glass, IP67. Tsaka yung yung ginamit niyang pandikit. Ewan ko anong klaseng pandikit o rubber. So talagang makapit siya. Hindi siya basta-basta. So meron siyang frame. Ito yung lead light niya. Titingnan natin, bubuksan natin para makita natin yung battery. Actually guys, yung battery, wala rin specification dito kung anong ilang volts, ilang milliampere yung battery niya. So hindi natin alam kung ano yung anong battery ito. Wala tayong idea. So wala kita nyo as in zero. Walang specification ito sa lobo. Kita nyo yung niya, yung case niya is pinag-plastic. Ewan ko fiber o plastic, hindi ko masabi. Medyo matibay siya, matibay, quality naman yung pagkagawa, pero yung performance ng light medyo hindi ako satisfied. So bala ko sana dito guys is dagdagan ko sana ng battery. Yun sana ang gusto kong gawin dito sa battery. Dadagdagan ko. Kaso kung makikita nyo, parang malabo tayo makapagdagdag. Anyway, tingnan muna natin kung ilan yung i-test muna natin kung ilan yung volt nito. Kasi kanina tinesting natin malakas eh. So, tingnan muna natin.
wala? Bakit wala? Natin. So, 3.8 naman yung volt niya. Kita nyo naman, malakas naman siya eh. Malakas naman siya sa 3.8 niya. Kita nyo ba? Malakas naman siya. So, alam ko, yung baka siguro mga 1,200 na to. Milliampere. So, okay naman yung battery niya. Wala namang problema. Full battery naman siya. 3.8 volts. So, ang bala ko sana dito guys is dagdagan to ng battery kasi yung mga kagaya ng mga nakikita ko online at saka mga nakikita ko sa mga gumagawa ng upgrade, nagdadagdag sila ng battery. So, bala ko sana dagdagan kaso malabo. Makikita nyo yung casing niya is designed only for one battery. Magaling din ang gumawa nito eh. Talagang ayaw niya magpadagdag ng battery. So guys, since outdoor ito is designed for outdoor o pang outdoor, hindi maganda na i-ano natin ito, i-modify na bubutas tayo dito tapos magdadagdag tayo ng battery. Hindi maganda, baka masunog, magkus parang sunog yan sa mga bahay. Hindi maganda siya. Ang gagawin na lang natin dito is ganito na lang. Wala na tayong magagawa talaga actually. Dahil kung makikita nyo, yung battery niya is designed only for one. Kahit magdagdag ka ng battery, saan mo ilalagay? Diba? Wala kang mapapaglagyan ng battery. Isip kung maggagawa ka, i-modify mo siya, lalagyan mo siya ng ano dito sa likod, yun. Pero para sa akin, hindi maganda yun kasi pang outdoor to eh. Kung ilalagay mo sa labas, mauulanan, baka pasukin ng tubig, masunog. So, hindi maganda. Para sa akin, kung sasabihin nyo sa akin kung satisfied ako dito sa nabili ko, kayo na lang ang maghusga. Kasi, ito, tumatagal lang talaga to ng, ilang oras. I-start ng 6 o'clock pag dilim, iilaw siya, 6, 7, 8, 9, 10. Wala na. Mahina na siya. At 11 o'clock, dead light na siya. Wala na siyang ilaw. As in, talagang black na siya. Kaya, sinubukan kong magdagdag sana. Kaso, nakita nyo naman na malabo tayo makapagdagdag ng ano. Kaya kung ginawa ang vlog na to, kasi, wala akong nakikitang gumagawa ng vlog na to na para sa ganitong klase ng solar. Kung paano buksan. Wala akong nakikitang gumagawa nito eh. Wala akong nakitang nag-vlog nito kung paano eh. Baka sa susunod na mga vlog, mayroon akong nabili nito na malaki. Yung malaki talaga na 330 mm ba yun? So, sunod yun ang bubuksan natin. Papakita ko sa inyo paano buksan para magkaroon din kayo ng idea. So, ibabalik natin to. Kasi hindi ko na nilagyan ng glue. Saka na lang, tape na lang. Lalagyan pa natin ng stick wheel. Stick wheel ba yung tawag niyan? Para ma-seal natin at saka hindi mapasok ng tubig kung ilalagay natin sa labas. So guys, thank you very much for watching. Hanggang dito na lang. Ang isusunod natin na i-vlog ay yung sa ceiling light. Mayroon kasi kami dito sirang ceiling light eh. So subukan natin magdagdag ng battery at saka titingnan natin. Thank you.